Samantala, update sa level ng tubig ng Angat Dam at lagay ng panahon ating alamin kasama si Ma'am Rosalie Pagulayan, Senior Weather Specialist and Hydrologist ng DOST Pag-asa. Ma'am Rosalie, magandang tanghali po and welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon. So magandang hapon po sa inyong dalawa, Yusek Aboy and of course Sir Joshua. So isang makulimlim na panahon po sa inyo. Bad weather, Ma'am Rosalie. Para masarap lang mag-chill. Okay. Ma'am Rosalie, unahin po natin ang... Kailangan natin magtrabaho. Yes, para sa bayan, Ma'am Rosalie. Ma'am Rosalie, unahin po natin ang kasalukuyan sitwasyon ng Angat Dam. Kamusta na po ang water level nito ngayon at gaano kalaki ang naging pagbabago kumpara po sa mga nakaraang araw? So kung titignan po natin siguro ano ko na lang po i-highlight ko yung past 4 days. So meron po talagang pagbaba. Although hindi naman po ito yung malakihan, pero pag pinagsama sa amin natin, ito yung lumalaki rin naman. So meron po mga pagbaba mga nakaraang araw. So on the average po, kung bagbabasihan po natin yung starting July 1 hanggang ngayon, ay ang rate po ng kanyang pagbaba ay parang lumalabas siya ng mga 0.3 meters per day. Pero iba-iba po yung range niyan. Meron pong 0.6, may 0.42, pero kung i-average po natin siya ay parang ganun po, 0.3 meters on the average yung pagbaba po ng Angat Dam. Okay. Oh, Ma'am Rosalie, ako naman si Mr. Brightside kasi si Joshua, paano na yan eh. Ang tanong ko lang naman, kung yung mga pagpapatuloy na pag-ulan dito sa Bulacan at sa Angat Watershed ngayon, sa sumusunod-sunod na araw, gaano kalaki yung posibilidad na patuloy na tumaas ang water level sa dam? Kasi dati bumaba yan, di ba? Dahil sa El Nino natin. Umangat ba? Yun ang medyo sir, very unfortunate ay ito pong mga pag-ulan na inaasahan natin ay hindi po talaga bumagsak within the watershed of Angat. Although meron po dun sa ibang watershed like in Ipo and I think in La Mesa, meron po mga bumagsak na pag-ulan, pero dito po sa Angat ay hindi po siya ganon. Siguro yung inaasahan natin, kasi na-experience natin, malalakas yung pag-ulan, pero hindi po siya talaga ganon kalaki. Para yung bumagsak po within the watershed of Angat ay hindi po ganon kalaki. Okay. So with that being said, Ma'am Rosalie, titignan natin, opo. Yes po, sir. Yes po. Average of 0.3 meters per day ang pagbaba sa level ng Angat Dam. Para po malinawan kasi sabi ng ating mga kababayan, bakit bumababa ang tubig nag-uulan naman? Ito bang mga localized thunderstorm nakakatulong kahit papaano sa level ng mga dam natin? Meron pong mga pag-ulan. In fact, yung mga weather systems, we have 4 weather systems that enter the Philippine area of responsibility. Meron pong mga pag-ulan, kaya lamang po ay ito po ay hindi po yung inaasahan natin na malalakas. That could really have an impact doon po sa elevation po ng Angat Dam. So meron po nasa light po, hindi po siya umabot ng moderate, very light, pero yun na po ay hindi po ito naging sapat para po i-raise significantly yung pong level ng Angat Dam po. Okay. Well, ma'am, ano po ang pangunahing weather system naman na nagdadala ng ulan sa Luzon ngayon at hanggang kailan po inaasahan mananatili ang epekto nito sa Central Luzon at Metro Manila? Okay, so currently, sir, base po doon sa analysis or doon sa pinalabas na information ng atin pong weather forecasting. So meron po tayo kasalukuyan. Meron po nabantayan na low pressure area. Meron po mga rain bearing din po na mga pag-ulan. Maaari tayong makaranas po ng pag-ulan, particularly dito sa Metro Manila. Marami pong mga localized thunderstorm. Doon po sa Din ba tayong nakikinabang sa mga pag-ulan nitong mga nakaraang araw? So, meron naman po, kaya lang hindi pa po siya, yung inaasahan nga natin, ay hindi siya ganun sumapat para po talagang magkaroon ng significant increase. Although meron pong mga
tumataas kaya lang napakabahagya po. If you would, with your indulgence, sir, siguro ito, isa po yung San Roque. Yesterday, it was 2 to 6.83. Kanina pong umagang alas 8, same time po yung observation na to, recorded po ito, ay nasa 2 to 6.87 po siya. So kung titingnan po natin, it's just a mere 0.04 meters. So ayun po, no? And even doon po sa Pantabangan, it's only 0.01 meters yung pong pagtaas. So ito po yung time na talagang kailangan natin ng pag-ulan for our watershed. Alright. At sa ngayon po ba, Ma'am Rosalie, may namomonitor pa po tayong sama ng panahon sa labas po ng Philippine Area of Responsibility? Meron pong pero masyado pa po siyang malayo, so hindi pa po natin nakikita yung magiging impact niya. Pero continuously ay minomonitor po ito ng ating Weather Division para kung ano po yung magiging galaw niya for the next 2-3 days kung ito po ay magkakaroon ng impact po sa Philippine Area of Responsibility. Ma'am Rosalie, mensahe at paalala nyo na lang ho sa ating mga kababayan ngayong mga makulimlim at mga madilim na panahon. Okay, siguro po napapansin nyo rin, siguro kayo din, Sir Joshua and Yusek Aboy. So kahit po tayo ay medyo mababa po yung anggat, pero maganda naman po yung nagiging response din po ng ating government, particularly yung MWATS, dahil meron po silang mga natap na mga augmentation. So aside from anggat ay meron po tayong other sources that could also complement kung ano man po yung nagiging kakulangan ng tubig ng anggat, And ang maganda rin po dun sa mga areas na yun ay medyo may ulan. Kaya po kahit na mag-draw down siguro sila ng tubig ay meron naman nasasuplayan din po ng nare-replenish So pero kahit po na meron po tayong maganda yung response ng ating government, hindi natin po inaalis yung panawagan natin that we should have a systematic way ng paggamit natin ng tubig. So, siguro wag mag-aksaya. Siguro to put it more, para mas maging specific, iwasan po natin yung pag-aaksaya kahit na po hindi pa tayo dumarating doon sa point na meron na po tayong water interruption. So, ngayon po nag-uulan. So, baka kung pwede, magkaroon po tayo ng mga water impounding. Pwede po yung mga drum, mga balde, So kung masasalo natin yung tubig na pwede nating gamitin doon sa other purposes na hindi naman po nangangailangang linisin or i-filter yung tubig. So maaari po nating magamit yon. Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong panahon at sa impormasyon. Ma'am Rosalie Pagulayan, Senior Weather Specialist and Hydrologist ng DOST Pag-asa. Salamat, ma'am. Salamat, Ma'am Rosalie. Thank you po. Thank you, sir.